Flash Report. Flash Report! Ombudsman naglabas ng dismissal order kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang detalye RH5, Val Gonzalez. Val. Kalalabas lamang itong desisyon ng Office of the Ombudsman na magdidismiss sa serbisyo sa alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Lial Guo. Ang dismissal from service na pinataw ng anti-graft body laban sa kontrobersyal na alkalde ay kasunod ng pagkakadawit nito sa usapin ng ni-raid na Pogo sa bayan ng Bamban. Sa desisyon ng Ombudsman, guilty sa kasong grave misconduct si Alice Lial Guo. Una na rin pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension si Guo at ang Municipal Business Permit and Licensing Officer maging ang legal officer ng bayan ng Bamban dahil pa rin sa nadiskobring illegal na Pogo. Ayon sa Ombudsman, bukod sa dismissal from service ay pinagbabawalan o hindi na rin maring humawak pa ng anumang pwesto sa gobyerno at for future o hindi rin makakatanggap ng anumang retirement benefits ang dating alkalde. Si Mayor Guo ay pinaghahanap pa rin ng NBI at PNP matapos itong deadmahin at indisiputin ang ilang beses na patawag ng Senado na nag-iimbestiga sa usapin ng Pogo. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Maraming salamat, RH5 Val Gonzalez. Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Bay, swerte yung Vice Mayor ng Bamban. Oh. Siya na ang Yorme ngayon. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Martes at 13 ng buwan ng Agosto. Two-time gold medalist Carlos Yulo at 21 Pinoy Olympians. Abay, darating na mamayang gabi at tutuloy sila sa Malacanang. Pangulong BBM pangungunahan ng Heroes Welcome Ceremony sa 22 Pinoy Olympians sa Malacanang. Parada ng mga 22 Pinoy Olympians sa bukas mula Aliw Theater. Dito po sa may DZRH, bantay sarado na ng PNP at maging MMDA. Pilipinas naghain ng diplomatic protest sa airspace harassment ng China Air Force. Dismissal kay Bamban Mayor Alice Guo, ayan ipinag-utos na nga ng Ombudsman. Pero ang piston, may tigil pasada bukas sa Contra Public Transport Modernization Program. Scam hub sa Kawit, Cavite, ni-raid ng NBI Cybercrime Division. 3 Chinese at 2 Malaysian arestado. Mahigit 50,000 mangingisda sa Metro Manila, Bataan at Cavite. Abay na perwisyo daw na apektuhan ng kanilang hanap buhay dahil sa nangyaring oil spill. Higit 200 biktima ng leptospirosis namatay mula Enero ng 2024 ayon yan sa Department of Health. Kasama kayo rito yung mga batang nag-swimming nung baha. Samantala, state of calamity idineklara sa Batangas dahil sa pagkalat ng African swine fever. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Darating na mamayang gabi mula sa Paris, sa France, ang 22 Pinoy Olympian sa pamunan ni two-time gold medalist Carlos Yulo. Inaasang lalapag mamaya alas 7 ng gabi ang chartered flight na mga Pinoy athlete na sumabak sa Paris Olympics 2024. Mula Villamor Airbase kung saan lalanding aeroplano ay nasang didiretso na sila
Diretso na ang mga atletang Pinoy patungo Malacanang para sa Heroes Welcome. Ayon sa Malacanang, simple pero makabuluhan ang Heroes Welcome sa mga Olympians na pangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Inaasahan ng mga pagkakalooban ng Pangulong Marcos ng kaukulang gantimpala mga Olympians, lalo si Kaloy Yulo at dalawang bronze medalist na sina Ira Villegas at Nesty Petesio. Bukas ay kasado naman ang Heroes Parade ng 22 Pinoy Olympians na magsisimula dito sa harapan ng Aliw Theater dito sa CCP Complex sa Pasay City. Samantala, puspusan na ang paghahanda ng pambansang pulisya para sa homecoming ng mga atletang sumabak sa Paris Olympics. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, nakatoka sa security plan ang pagbabalik ng mga manlalarong Pinoy ang National Capital Regional Command. Samantala, tiniyak ni Fajardo na may sapat na tauhan ng PNP para magbigay seguridad, partikular na sa isasagawang parada bukas, Agosto 14, kung saan ipaparada ang 22 atletang pinangungunahan ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Attorney Don Artes, bukas ang programa at parada sa publiko. 18 carats kayo yung kanyang gold medal. Pwede bang makikaskas? Pwede bang isang layon? Samantala, inilabas ng MMDA ang mga alternatibong ruta para sa motorista kasabay ng parada bukas, August 14. Ang nasabing parada ay Heroes Welcome para sa mga atletang lumaban sa katatapos lamang na Paris Olympics. Ayon sa MMDA, pwedeng dumaan ang mga motorista sa southbound lane ng Roas Boulevard, UN Avenue, San Marcelino at Quirino Avenue. Inanunsyo naman ng MMDA na ipatutupad naman ang stop and go kung saan daraan ang parada sa mga intersection sa kahabaan ng ruta, lalo na dito sa may Rojas Boulevard. Samantala, magpapatupad ng stop and go traffic scheme ang MMDA para sa Heroes Welcome Parade ng mga Filipino Olympian. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, inaasahang hindi magdudulot ng matinding trapiko ang parada dahil posibleng 5 minuto lamang ang ititigil ng mga motorista sa bawat kalsadang dadaanan nito. Magpapakalat naman ng 3 taang tauhan ng MMDA, kabilang na ang mga magmamando ng trapiko at maglilinis pagkatapos ng parada. Gagawin ang Grand Homecoming Parade bukas ng alas 3 ng hapon mula Aliw Theater sa CCP Complex. Dito yan, Lakay. Magbibigay-pugay pala muna sa iyo, ano? Paikot sa ilang kalye ng Maynila, pabalik sa Rizal Memorial Sports Complex. Sabi ko, aga nang punta rito para maisakay ko muna sila ng Chubibo. Ayan, oo. Chubibo ko sila ng Wanto Sawa. Samantalang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas sa China kaugnay sa pinhabagong insidente ng pambubuli ng Chinese Air Force aeroplano ng Philippine Air Force na nagsagawa ng maritime patrol sa Bao de Masinloc noong August 8. Ito matapos mariing kondenahin ni AFP Chief General Romeo Browner ang tinawag nitong dangerous maneuvers ng dalawang Air Force jet ng People's Liberation Army ng China nang harangin ito gamit ang mga flares ang fighter jets ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Sabi pa ni Browner na ang naturang insidente ay naging banta sa aircraft ng Air Force at sa mga piloto nito at naging sagabal sa lawful flight operations na isinagawa sa loob naman ng airspace ng Pilipinas. Una nang inayag ng DFA na walang epekto sa provisional understanding ng China at Pilipinas ang nasabing insidente. Nilinaw pa ng DFA na ang sakop lamang ng provisional understanding ay ang RORE o supply mission ng tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre
sa may Ayungin Shoal. Kinundi na ng mga mambabatas ang China sa naging dangerous maneuver ng isa sa kanilang Air Force plane sa eroplano ng Philippine Air Force habang nasa routine patrol sa Bajo de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Giit ni House Speaker Martin Romualdez, walang legal na basehan ng China sa kanilang pag-angkin sa lugar matapos ipilit ng China na mayroon silang indisputable sovereignty sa Bajo de Masinloc at kalapit na karagatan. Ayon kay Romualdez, hindi magreresolba ng maayos ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng agresyon, harassment at pambubuli. Sang-ayon din anya ang Kamara sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suportado ng gobyerno ang Philippine Air Force na matapang na hinarap ang naturang panganib. Sa report ng Armed Forces of the Philippines, nagsasagawa ng mapanganib na maniobra ang dalawang Chinese fighters at nagpakawala ng mga flares sa daraanan ng eroplano ng Philippine Air Force. Ligtas namang nakabalik ang eroplano sa Clark Air Base sa Pampanga. Samantala, naayon sa pambansang interes ng Pilipinas, ang foreign policy ng Pangulong Bongbong Marcos lalo sa usapin ng West Philippine Sea. Ito naman ang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa pagdalo ng budget hearing ng Kamara sa panukalang budget ng DFA sa susunod na taon. Sinabi ni Manalo na para sa national interest ang posisyon ng Pangulong Marcos at walang kinalaman ang maugnayan natin sa bansang Amerika. Sinabi pa ni Manalo na national interest ang paglabag ng China sa karapatan ng ating mga mangingisda at pambubuli sa mga barko ng Coast Guard at patuloy na paglabag sa exclusive economic zone na dapat lamang na protektahan ng Commander-in-Chief ang Pangulong Marcos. Samantala, tumaas ang net satisfaction ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang quarter ng taong 2024 sa ginawang survey ng Oculum Research and Analytics na itala sa 50% ang satisfaction rating ng Pangulo mula sa 49% noong unang quarter ng taon. Pero bumaba ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte sa 64%, mababa ng 11 puntos mula sa 75% noong unang quarter ng 2024. Isinagawa ang research survey noong June 25 hanggang 30 sa 1,200 respondents sa bansa sa paraan ng face-to-face interviews. Eto na nga, sinibak na ombudsman. Si Bambana Tarlac suspended Mayor Alice Guo. Ito'y matapos ang patunayang guilty ang nasabing mayora sa kasong grave misconduct. Bukod sa dismissal ay pinag-utos din ng ombudsman na ma-forfeit, mapawalang saysay ang lahat ng mga benefits tulad ng retirement benefits ng controversial na mayora. Hindi na rin napapayagan pang pumasok sa gobyerno ang suspendidong ang sinibak, dinismiss na alkalde. Si Alice Guo ay niugnay sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban na humantun din sa pagkakabunyag ng iba pang katiwalian tulad ng pagsisinungaling sa kanyang tunay na citizenship at mga illegal operations ng Pogo na nasa kalud lamang ng kanilang munisipyo sa Bamban, Tarlac. Sa iba pang balita, maghapong magtitigil pasada ang transport group na Piston bukas upang tutulan ang Public Transport Modernization Program. Ayon kay Marilyn Lapitan, Secretary ng Piston Baclaran, libo-libong miyembro nila ang makikilos protesta sa Metro Manila maging sa mga lalawigan. Magtitipon-tipon ang mga miyembro ng grupo simula alas 6 ng umaga at saka tutungo sa Mendiola sa Maynila, dala ang panawagan sa Pangulo na pakinggan ang resolusyon ng Senado na nagpapasuspindi sa programa. Kakalampagin din ng mga driver at operator ang Korte Suprema na desisyonan na ang hirit nilang temporary restraining order laban sa modernization program. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita.
Aba, yung lisensya ng driver na nag-counterflow sa EDSA bus lane habang lasing. Pinasususpindi ni Senator Raffy Tulfo. Talaga? Ano naman, ginong in-escortan pa yata papunta BGC. Imbes na dalhin sa presinto. Inalalayan lang. At your service. Sino ba siya? Ayan. Samantala, aba, isang pugad ng iba't ibang scamming activity sa isang scam hub sa Kawita, Cavite. Sinalakay ng mga tauhan ng National NBI ba o ano ha? Sinalakay ng mga tauhan ng NBI. Nako, dami na bulgar doon ha. Samantala, abay may git na lang ang biktima ng leptospirosis. Namatay mula Enero hanggang nung kasagsagan ng bagyo. Dami na pala. Kahit wala pang habagat saka bagyong Karina. Ang detalye ng balita niyan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee Hermana Rosie Sarangaya. Mr. Michael is my guy. Magkano ang palitan ng dolar ngayon? Oras ganap na alas 4:25. Oras ganap na alas 4:32. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond mula sa Senado. Standby Milky mula sa Kamara de Representantes. Nasa ating linya ang spokesperson ng Philippine National Police. Bahay marami tayong lilinawin dito ha, na may mga isyong kinalaman sa pulisya. Nasa ating linya si Attorney Colonel Jean Fajardo. Colonel Jean, magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, Sir Ma'am, at sa lahat po ng taga-subaybay sa inyong programa, Sir. Magandang hapon po. Colonel, hapon na po. Mukhang wala pa kayong tulog. Sorry, Sir. Magandang hapon po, Sir Ma'am. Magandang hapon. Anyway, Colonel, ayan, abay, maganda itong direktiba ng PNP Chief, ha? Bakit niya naisipang magpatupad na ang ating mga kapulisan ay bawal na mga maging tagapayong? Umbrella men. Oo. Umbrella men para sa mga VIPs. Anong dahilan bakit biglang may direktibang ganito ang PNP Chief General Marbil, Colonel Fajardo, ma'am? Ang gusto po kasi, Sir, ng ating PNP ay hindi bumababa po yung dignidad at tingin po ng ating mamamayan sa ating mga pulis kapag nakikita lamang po nila yung kanilang mga pulis ay tagapayong lang po ng sinuman, ay ayaw po niya mangyari yun. In the same manner, yun din po yung kanyang naging objective kung bakit umpisa pa lamang ay talagang ni-recall niya yung mga pulis natin na dati nang nagpo-provide po ng security dahil nakakatig po sa ating kaalaman na yung ibang mga pulis natin na binigyan po ng duty na magbantay ay ginagawa lang pong alalay, driver, tagapamalengke. Ayaw po yun kasi sabi niya, let us bring the dignity of our uniform. Dapat ang pinagsisilbihan natin ang mamamayan at dapat din po ang maramdaman at makita po ng ating mamamayan. Tsaka yung iba pa dyan, Colonel, di mo nabanggit ginagawang school driver. Ayan. Ay, oo, parang hadid PA sundo, lakay. Taga-hatid sundo ng mga bata ng mga VIPs. Oo. Tama po, Sir. Tama po yun, Sir. Tama. Ayan, oo. Pero ang tanong dito, Colonel, ayan, paano yan kung iutos ng VIP na... How do we say no? Oo. Sa mga bossing, big time, big shot. The mere fact, Sir, na ang direktiba po na ito, Sir, ay galing mismo sa pinakamataas po na official po ng PNP ay dapat po yan ay maintindihan din naman po ng mga ibang pinagsisilbihan po natin dahil naniniwala tayo, Sir, na yung ating mga government officials na allowed naman po na mag-retain po ng mga police security personnel po ay may intindihan po ito dahil
alam din naman po natin na may mga personal assistant din naman po sila na po pwede pong gumawa ng mga bagay po na ito. At ang pulis po natin, dapat ang trabaho po nila ay mag-provide ng security. Dapat doon lamang po limited ang kanilang trabaho po. Kasi may mga jolalay naman sila. Correct. Provide security, not umbrella, Lakay. O kaya taga-hawak ng mga bag na Hermes o kaya Louis Vuitton. Ayan, water boy. Ginawang errand boy, di ba, Lakay? Ayan. So anyway, Colonel, abay matutuwa ang ating mga kapulisan dito dahil siyempre nga naman parang nawawalan ng dignidad ang ating degrading, Lakay. Kapulisan pag ganyang parang ang tingin tuloy parang nagiging mababa. Pardon the word, chimoy. Ganun ba? Tama po, sir. Yun po yung ayaw sana natin na Sir Leo and Ma'am Elena nang sabi ng CPNP na hindi tayo nagmumukhang alalay lang, na taga-bukas lang ng baga. Tama yung sinabi nyo, taga-sundo lang ng mga anak po nila dahil nga meron namang dapat gumawa nito. Kung ang purpose kung bakit natin sila binigyan ng security is to really make sure na sila ay secure and safe. How come they could focus po doon sa kanilang primary objective na i-secure yung kanilang mga protectives kung iba naman po yung ginagawang trabaho po sa kanila. Yan, tama po. Matanong na rin namin kayo, Police Colonel Fajardo, ano po ang negligence o kapabayaan at nangyari ang friendly fire na ikinamatay ng isang pulis sa Pampanga? Ngayon po, ma'am, ay pinaiimbestigahan na po ito ng ating CPNP at tinitingnan po kung nagkaroon po talaga ng operational lapses doon po sa nangyaring rescue operation noong August 3 dyan po sa Angeles, Pampanga na nagresulta nga po sa pagkakapatay nga po, aksidente, pagkakamatay po ng isang pulis po natin at pagkakasugat po ng isa. Ang pinapaimbestigahan nga po ng ating CPNP, hindi lamang po doon sa mismong aksidenteng nakabaril, pati na rin po doon sa kanilang mga team leaders at iba pang kasama during the operation dahil supposedly it's a standard protocol and procedure po na kapag nagsasagawa po tayo ng police operation, lalong-lalo po na ito na isang rescue operation, alam po natin na maaaring armed and dangerous itong ating subject na mga police operation ay dapat ay talagang hindi nangyari po itong ganitong friendly fire po. So maliban po doon, ma'am, sa naka-aksidenteng nakaputok na sinampahan na po ng kaso at nakasalukuyang nakakulong ay 9 personnel po ng anti-kidnapping group ang nirelieve pending investigation po. Kidnap victim po ba yung nirescue nila dito sa nasabi operation na Colonel Fajardo, ma'am? Opo, opo sir, kidnap victim po ito. Humingi po ng tulong yung police attaché po ng China dahil naka-receive po sila ng information na mayroon pong kidnap na 2 Chinese national at hinihingi po ng 50 million ransom money. Wow. At because of that ay humingi po sila ng tulong sa TAKG at based po doon sa naging investigation and surveillance operation po ay natuntun po nila itong mga kidnappers sa Angeles, Pampanga at naglintad na po sila nung ma-confirm po nila itong isang apartment na posibleng kinaroroonan po nitong kidnap victim po ay naglintad nga po sila ng rescue operation at successful naman pong na-rescue itong 2 biktima at nahuli po yung 2 Chinese national but unfortunately nga it also resulted in the death of one of our PNP personnel po. Hindi ba nakabulat proof vest, Colonel, yung pulis na tinamaan ng friendly fire? Hindi po sila nakabulet vest, Sir Deo. Kaya ito pa rin yung tinitignan natin na yung mga assault team po, meron pong dedicated na assault team, mga 5 daw po yan, na siya po talagang papasok muna para pasukin yung bahay to make sure na ito po ay kompleto po sila, may kevlar po sila, may meron din po sila mga bullet vest. However, ito nga pong yung isang pulis natin na susakulatan, si Sergeant Akad at ito nga si Sergeant Santiago at isa pa pong official ay supposedly ay perimeter security and blocking lamang po sila dito sa may Eskinita. So yun yung tinitignan natin na how come kung bakit nakakating sila doon sa may area kung saan malapit doon sa mismong apartment at yung pulis na natin na aksidente nga nakabaril ay nag-declare nga po doon sa isang madilim na area nung makita po niya. Ang nakita actually, Sir Deo, ay baril lang. So nung makita niya yung baril, siguro nagulat yung pulis natin na according to him ay aksidente niyang nakalabit ng gatilyo at tumama yon doon sa sugatan nating pulis at lumusot po yon sa kanyang likod dahil wala rin po siyang suot na bulletproof vest at tumagos po yon doon sa isang pulis din natin na si Sergeant Santiago at tumama yon doon sa kanyang left side na dito sa mababa sa kanyang chest at yun nga po
at hindi na po lumabas yung bala sa kanya at pareho po silang walang bullet test po. Ayan. At speaking of protocol procedure sa mga police operations, Colonel Fajardo, ma'am, ayan, may dumulog po dito sa aming istasyon na kahapon. Ito ay drug operation naman doon sa San Carlos City, Pangasinan. Ang nangyari ay no, isang gabi lang. Ayan. Ang nangyari po ay bago ni-raid yung isang bahay na isang drug suspect. Abay, may mga 7 nakabonet. Ayan. Nakabonet. Oo, nakabonet. Gabi ha. Pinasok yung bahay, nalughog yung bahay. Pagkatapos ang suspect sa nila, mga pulis sa Lingayen. Pagkatapos saka sumunod yung police team na may dala ng uniformado na lakay. Uniformado na at saka meron ng search warrant. Ayan. So may nauna. May advance nauna. party. Kaya lang ang hinala doon nagplant ng mga ebidensya. Ayan. Laban to sa suspect. Siguro pakitignan din na Colonel Jean Fajardo, ma'am. Ito po ay nangyari sa San Carlos City at sinasabi ang mga involved dito ay mga Lingayen na police colonel. Kayo po ay abogada, so alam po. Kukunin po. Yes, ma'am. Po ito, kung babagbabasehan ko po, Sir Deo, ma'am, yung inyong kwento ay mukhang may mali po sa naging proseso po sa paghahain po ng search warrant. Pero just the same po, para makuha po natin yung buong detalye ay kung meron po kayong staff na makakapagbigay po sa akin ng detalye para ako po mismo ang mag-aalam po ano po yung nangyari dito. At kung may makikita po tayo mangyaring operational lapses at pang-aabuso po ay sisiguraduhin po natin na mananagot po kung sino man yes, po yung kinalaman dito po sa maling operation na nangyari po dyan sa Lingayen, Pangasinan. Actually, pinablatter na po ito, Colonel, sa San Carlos City Police. So siguro pwede yung makuha doon ang report doon sa nangyari. Ayan. Thank you. Sir, alamin po natin yan, sir, at magpi-feedback po ako sa inyo, sir. Maraming salamat, Colonel Jean Fajardo. Thank you, ma'am, and good afternoon. Thank you, sir, at magandang hapon po. Ang PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Samantala, pinasususpindi na ni Senator Raffy Tulfo sa LTO ang lisensya ng driver na si Christopher Jude Lim de Vera na nag-counterfloat sa EDSA bus lane habang lasing noong July 28. At nangako naman si LTO Executive Director Greg Pua Jr. na agad nila aaksyonan ang nasabing complaint ng senador. Piniling ni Senator Tulfo ang 3 tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIT ng DOTR na naghatid pa sa lasing na driver na si De Vera sa kanyang condominium sa BGC. Wow, galing VIP. Violator na VIP treatment pa. Ayan. Kung iba-iba lang yan sa presinto ka magpaliwanag. Doon ka diretso lakay. Posas ka. Ayan. Sabi pa ni Senator Tulfo, questionable ang ginawa ng mga tauhan ng DOTR gayong dapat sa presinto dinala. Ayan. Si De Vera dahil sa pagmamanen nito ng lasing at nag-counterflow pa sa EDSA. Samantala, kabuuang 224 na katao na ang namatay sa leptospirosis simula Enero ngayong taon. Ayon sa Department of Health, pumalo na rin sa 255 ang bagong kaso ng sakit mula Hulyo 21 hanggang Agosto 3. Mula naman noong Enero, kabuuang 2,115 na ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa, 23% na mababa sa kaparehong period ng nakalipas na taon. Sabi ni Health Secretary Ted Herbosa, hindi communication problem ang dahilan ng surge ng mga kaso ng leptospirosis kundi behavior problem. Tatalakayin umano ni Herbosa sa Department of Education na maturuan ang mga bata na hindi ligtas mag-swimming sa baha. Samantala sa mga reports, ang lungkot naman balita. Totoo ba ito? Ayan. Pilipinas abay tinaguri ang bullying capital sa buong mundo. Wow! At loneliest ang mga estudyante ayon sa PISA. Ano nga ba yung PISA? Ayan. Ito kakaano ko lang yan kaka-research ko lang kanina. Program for International Student Assessment. Ayun, Program for International Student Assessment. Ayan. Alam ko ang mga loneliest na mga estudyante raw, Miss Teya.
yung mga estudyante sa Korea, dahil sobrang higpit. Ayan, oo. Mga bata pa lang daw doon, talaga ng mga sa tindi na ng school training nila, disiplina sa mga bata. Ayan, hindi ko tulad dito na mga bata dito, binay-baby. Makurot lang ng teacher. Alam mo, nagtataka rin ako principal. Lakay. Masama ba yun? Yung stand in the corner? Bawal na rin ba yun ngayon? Siguro, bawal yun. Dati nga, kinurot pa ako ng teacher ko, si Mrs. Nicolas buti ka, kurot lang. Kami hataw na stick. Hindi ko na-experience ang stick, Lakay. Bato ng eraser Ay, mga harot. Mga corporal punishment kung tawagin noong araw, wala na yan. Alamin nga natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Thea, iniulat ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na naging bullying capital of the world na ang Pilipinas. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni EDCOM-2 Executive Director Carol Mark Yee na batay ito sa resulta ng ginawang pag-aaral ng Program for International Student Assessment o PISA. Lumabas din sa pag-aaral na nakaapekto ang bullying sa learning capability ng mga bata na dahilan kung bakit ang mga estudyanteng Pilipino ang loneliest o pinakamalulungkot na mag-aaral. Naniniwala naman si DepEd Secretary Sani Angara na malaking factor sa bullying ang problema sa bahay, epekto ng social media at minsan ay hindi alam ng mga kabataan na mali ang kanilang ginagawa. Epekto rin anya ito ng kakulangan sa guidance counselors na tumututok sa mga ganitong kaso. Nakasaad kasi anya sa probisyon ng Anti-Bullying Act na dapat ay may master's degree ang mga guidance counselor. Pero sa ngayon, mahigit 5,000 bakanting posisyon para sa guidance counselor sa DepEd. Ito si Les Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Butit nakita yan ni Secretary Sani Angara at nang maituwid. Correct. Babalikan natin ang detalye ng ating mga balita. Abay, mas transparent na pagtalakay sa 6.3 trillion pesos na 2025 budget hiniling ng mga senador. Aba, sang-ayon tayo dyan. Para makita na kung yung ilang kongresista dyan na daang milyones ang inilalaan sa flood control project. Ay, nasaan? Yung iba, ghost project. Ayan, pinepera. Nako. O kaya kung hindi man, ay patsi-patsi ang gawa dahil sobrang laki ang hiniling na komisyon ng ilang congressman contractor. Ayan, ay, sila na yung kongresista sa rin ng contractor. Hindi naman, iilan lang naman yan. Standby Milky Regunani, standby Edniel Parosa, standby Noche Cacas. Oras, Miss Thea. Alas 4:47. Bago ang mga report, sandali lamang Raymond Milky Edniel Parosa. Abay, binabati natin yung mga taga Bureau of Customs. Abay, sila pala ay nanonood sa atin, Miss Thea, ha? Diyan sa MICP. Abay, good afternoon kay Patrick Mendoza, ha? At Kuyang JM Puno ng TM Calo Masonic Lads. Abay, kumusta ang collection natin sa customs, ha? Namit ba yung target, Lakay? Ayan, yung target. Baka magalit si Commissioner Bien Rubio. Ha? At binabati natin si General Brillantes. Ayan, buwabati ng pagbati kay Colonel Gina Fajardo. At binabati rin natin ng si Andrew Lee Chua. Ayan. Binabati daw niya si Congressman Atayde. Congressman Atayde ba ito? Ayan. At si Manang Bing Adalin at Commissioner Boy Balmores. Good afternoon. Hatawin natin ang mga report mula kay Raymond Mistea. Mas transparent na pagtalakay sa 6.3 trilyong piso na 2025 budget hiniling ng mga senador. Idatali mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, hiniling na mga senador na mas transparent ang pagtalakay sa 2025 national budget. Ito ay sa pagsisimula ng briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa Senado dahil ito sa natuklasang inilihim na provision ng 2024 national budget na maaaring kunin ng Department of Finance ang anumang unutilized funds ng mga government-owned and controlled corporations gaya ng PhilHealth at PDIC.
ayon kay Senador Cynthia Villar, hindi sila naimpormahan bilang miyembro ng Bicameral Conference Committee sa nangyaring paglilipat ng pondo. Parte kasama na rito ang pondo ng road, right of way at equity para sa mga foreign assisted projects na nilipat sa unprogrammed funds. Para kay Senador Risa Hontiveros, animoy nalusutan sila sa paglilipat ng mga pondo para sa mga unprogrammed funds dahil wala silang kaalam-alam dito. Ibinigay na halimbawa ang 70 billion peso na flood control projects para sa right of way. Ganoon din na magamit, kaya hindi magamit yung mga official development assistance na galing sa Asian Development Bank, World Bank at JICA. Dulot ito ng lumobong unprogrammed funds mula sa 282 billion pesos ay naging 731 billion sa taong 2024. Wow. Iginit ni Hontiveros na dapat ay ibalik na ang full face-to-face na Bicameral Conference Committee meetings at ang full BICAM report ay dapat maibigay sa mga miyembro ng Senado bago ito matalakay sa plenaryo. Dahil sa kakulangan ng pondo ay nire-rate ang pondo ng mga GOCC gaya ng PhilHealth at PDIC. Depensa ni Finance Secretary Ralph Recto, sumusunod lang sila sa itinatadhana ng batas at kung paano makahanap ng dagdag na pondo para sa gobyerno. Raymond, Raymond, bakit kasi may mga program budget, may mga insertion pa sa Bicameral Conference Committee? Pwede bang i-live sa TV yung yung mga discussion ng mga deliberasyon ng budget na ganyan? Para transparent. Oo, para alam na, pwede i-monitor ng taong bayan. Buti pa yung mayor yung plenary debate, yung mga committee hearing, pero yung BICAM, ano yan Bilyones ang perang pinag-uusapan dyan, di ba? Secret yan, Mayor. Kaya medyo nangyayari. Gusto ko yung secret. Sabi nga ni Senator Ping Lason, dyan nagkakanyarian daw eh. Diyan nagkakasikretuhan. Yun yung, di ba, Mayor, doon yung kinasasama ng loob ng iba na gaya niyan, budget season na naman. Pagpapuyatan nila yung budget sa mga committee at sa plenary. Pero kumbaga nababali wala pagdating sa BICAM. Ayun. Siguro wala mga, di ba pwedeng mag-move ang Senado dyan na dapat sa Bicameral Conference Committee ay live sa TV. Parang discussion din sa sa plenary. Ayan. Sa ultimo maliit na bayan nga yung sangguniang pambayang tawag nito session ay naka-live. Ayan. Di more dito, sensitive dito, pero ang pinag-uusapan, taxpayers' money, bilyones. Trillion ito. Trillion pala. 6.3 trillion pesos. Pala yan, para malaman natin kung saan ini-insert at kung sino-sino ang mga nakikinabang. Ayun ang kasi kami ang media din naman na hanggang opening at closing lang kami diyan, Mayor. Ganun ba? Opening lang yung pag-start nila. Then after na yung pag natapos na lahat, normally mga 1 week to 2 weeks period lang yung Bicameral Conference Committee meeting na yan, Mayor. Ayan, siguro yan ang hilingin natin sa Speaker at saka Senate President Raymond. Pwede rin kung bakit hindi. Ewan ko kung may magpagbabago ngayon dahil bago ang chairman ng Senate Finance Committee, si Senator Grace Poe, siya yung pumalit kay ngayon ay Secretary Sani Angara na ngayon ay nasa DepEd. Para hindi tayo nabubulaga na 252 billion pala ang nawalang pera sa pondo sa flood control projects. Kung transparent tayo dyan, hindi mangyayari yung ganyan. Ayun na nga yung hinahanap, Mayor. Kaya sana umaasa sila itong mga senador na baka itong 2025 ay mas magiging transparent yung proseso. Pero yun ang pinangangambahan dito naman kasi nung iba, lalong-lalo na at nakaamba or looking forward sila sa 2025 midterm election, Mayor. Ayan, hari nawa. Maraming salamat, Raymond. Pinutol nyo na naman. Pinutol nyo Samantala mula sa Senado, dumakat sa Kamara, resulta ng investigasyon ng COA sa Intel at confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education
sa ilalim ng pamuno ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio, pinasusumiti na ng Kongreso. Wow! Aris number 12, Milky Regunan, please kami in. Milky. Tapos na ang ginawang investigasyon ng Commissioner Audit sa kinikwestiyon na intelligence at confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2022 at ang confidential funds ng Department of Education nang siya pa ang kalihim ng Department of Education. Itong inireport ni COA Chairman Gamaliel Cozova sa Kamara sa budget hearing ng Commissioner Audit para sa 2025 na nagkakalaga ng 13.4 billion pesos. Sa interpellation ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, sinabi ni Cordova, tumugon ng OVP at ang DepEd sa utos na magsumite ng report kung papaano ginamit at ginastos ang intel at confidential funds. Kabilang sa mga inimbestigahan ng COA, ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022, 150 million pesos na confidential funds ng Department of Education at ang 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023. Ayon kay Cordova, binigyan na nila ng kopya ng resulta ng kanilang investigasyon ang Office of the President, Senate President at House Speaker. Narito si COA Chairman Gamaliel Cordova. Actually po, the Office of the Vice President have already submitted po their liquidation report, and meron na po kaming audit actions on the liquidation report that were submitted by the Office of the Vice President for the CF for calendar year 2022 po. So, meron na po kayong findings on the report? Yes po. We already have audit actions po and findings on the liquidation report submitted to us by the Office of the Vice President. Okay. So, syempre, hindi pwedeng sabihin dito, no? Yung kung ano man yung audit findings. No? Yes. Pwede bang sabihin? Because of the nature po of the funds which is confidential, so ano po yun, hindi po namin madidisclose. Sa budget hearing, nagmosyon si Castro na dahil hindi pwedeng isapubliko ang resulta ng investigasyon ng COA, ipapasabina ng Kamara ang mga dokumento at resulta ng COA investigation. Samantala, nag-request sa House Committee on Appropriations ang tanggapan ni VP Sara na iurong ang petsa ng 2025 budget hearing sa August 27, tarit na sa Webes, August 15, pero walang paliwanag dito ang OVP. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Metro Manila Council tatalakayin ang mungkahing swimming ban sa baha. Kailangan pa bang ipagbawal? Di ba dapat matik, basic yun lakay? Ngayon lang sila nakapag-swimming na maayos yung mga bata pagkabaha. Walang maka-afford ng swimming pool pa. Darty? Kano darty? Walang darty-darty sa mga bata. Idetalye mo. RH52, Ediel Parrosa, Ediel. Lakay at Mistea na mumurong talakayin ng Metro Manila Council ang mungkahing Health Secretary Ted Herbosa na tuluyan na nga ipagbawal ang paglangoy sa baha sa gitna ng pagsirit na kaso ngayon ng leptospirosis. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, iimbitahan nila ang DOH MMC meeting na kasado sa susunod na linggo. Pero para kay Artes, mas mainam kung per barangay ang pagpapatupad ng polisiyang hamon umano kung paano may implementa. Sa bahagi naman MMC President Francis Zamora, hinimok ng alkalde ang mga lokal na pamahalaan na gumawa ng ordinansang susuporta sa kalihim ng kalusugan. Pag-aaralan din umano ng konseho ng mga alkalde sa Metro Manila na maglabas ng resolusyon para sa isang polisiya sa issue. Nauna rito, tinawag na behavioral problem ng kalihim ang surge ng sakit sa bansa. Dito sa Kalakang, Maynila, umabot na sa ward ang leptospirosis, itong leptospirosis cases. Umabot na sa gym ang leptospirosis ward ng National Kidney and Transplant Institute matapos itong bagyong Karina, habang nakapwesto na rin ang Philippine Red Cross para sakaling kailanganin sila ng alalay ng San Lazaro Hospital. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Siguro laliman din natin ang pagtingin natin dyan. Bakit mga bata gustong-gustong mag-swimming sa baha? Oo nga ba, bakit lakay? Kasi wala tayong libreng paliguan ng mapag-swimingan. Dati meron lakay dito, di ba sa may bayan dyan? Dito lang sa Ross Boulevard nung araw. Hindi, oo. Nung bagong salta ako rito, pagka
pagka summer, tambak ang mga tao dyan. Libre, walang bayad. Bakit ngayon yung mga dalampasigan natin dito ngayon hindi na pwedeng mag-swimming. May mga gwardiya na, may mga bantay na. Tsaka may e-calling na kasi. Ano ba yun? Yung mga coliform, kineme. Kaya yung mga bata, pagka ganyan sinasama, sarap mag-swimming, ha? Kung meron tayong public places ng katulad ng Waikiki man lang, huwag na Waikiki. Ayan. Archipelago tayo. Ang lawak-lawak ng karagatan natin. Ba't wala tayong libreng paliguan man lang? Tama. Siguro yan ang tignan natin. Samantala, halos residente na nasunugan sa Bacoor City. Tumanggap na ng tig 1,000 pesos na cash ayuda mula sa DSWD. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay, Mestea, masayang tinanggap ng mga nasunugan ang 10,000 piso mula sa DSWD sa Zapote 3 sa Bacoor City sa Cavite. Nasa 596 pamilya bilang ng sa ilalim ng assistance to individuals in a crisis situation ng DSWD. Pinangunahan ni Senator Bong at Congresswoman Lani Mercado Revilla ang distribusyon ng 10,000 cash assistance sa mga nawalan ng bahay. Bukod pa sa cash, may pabaon rin na 2 food packs mula sa DSWD. Ayon kay Senator Revilla, kahit mailipat pa sa ibang lugar ang mga nasunugan, nakahanda pa rin silang maghatid ng tulong. Sa panayam naman ng DCRH kay Marilyn Valenzuela, isa sa mga nasunugan, malaking bagay ang tulong ng Revilla family sa kanilang mga nasunugan. Dahil kahit papaano Lakay at Mestea, may magagamit umano sila na pera sa araw-araw na gastos sila ay nasa evacuation center. Samantala, pumasok na rin dito sa loob ng Villamor Airbase sa Lakay, Mestea, dito sa Pasay City ang motorcycle unit na maghahatak sa convoy ni Carlos Yulo at iba pang Olympian na mamaya. Inaasahan ang pagdating ng Team Olympian alas 7:10 sa mamayang gabi. May ilang pamilya na rin sa nasa salubong sa pagdating ng Olympians. Mahigpit na rin ang seguridad dito sa paligid ng Gate 5 ng Villamor Airbase. RH27 na Chikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche, sa kauna-unang pagkakataon kinasuhan ng graft si Mayor Vico Soto ng Pasig. Dahil daw sa illegal na diskwento na ito sa isang telecommunications provider. Kinasuhan din si Mayor Soto ng paglabag sa Code of Conduct for Public Officials, grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Sa reklamo ng ilang Pasigueño sa pahunan ng isang Etelmart Cruz, inakusa niya si Mayor Vico na at maging ang Business Permit and Licensing Department Chief Melanie De Mesa at City Administrator Jeronimo Manzanero na nagbigay daw ng 100% discount sa telco na Converge. Ito yung tinatawag na tax exemption. Ang nasabing diskwento ay waiver umano ng penalties ng Converge na umabot ng 3.6 billion ang kanilang business tax noong taong 2022. Nakasad sa reklamo nito ang surcharge at interest dahil sa underdeclaration ng Converge sa sakop ng kanilang operasyon, lalo ang kanilang mga empleyado. Ano ito, ha? Ang bilang ng kanilang mga empleyado, size ng kanilang office space. Sa ngayon ay wala pang sagot ang company Mayor Vico sa nasabing kasong graft na isinampa sa Office of the Ombudsman. Sabi niya, Lakay, interesting timing. Ito ang naging pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto sa graft case laban sa kanya. Bagamat ipinagkabit-balikat lang ng alkalde ang kaso, sinabi niyang hindi ito ang unang pagkakataon. Matatanda ang isang nagpakilalang Etelmart Austria Cruz ang naghain ng graft complaint laban kay Soto sa Office of the Ombudsman. Sinabi ni Cruz na nagbigay si Soto ng 100% tax discount sa isang telecommunications company na nakabase sa Pasig City sa kabila ng mga hindi pagkakapare-pareho sa mga dokumentong isinumito nito sa City Hall. Gayon din ang paglabag sa Code of Conduct for Public Officials, grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service.
Ano yung mga nagrally na na taga Quezon City? Oo nga, may nagprotesta lakay. Sa harapan ay nabuking ni Mayor, hindi man daw taga Pasig. Okay lang daw na kini-question siya. Pero sana naman daw Pasigenyo ang nagkitanong sa kanya. Yung bagong City Hall sa Pasig na itinatayo. Ang siste, ang nagpoprotesta daw sa harapan niya. Taga Quezon City? Oo. Baka hakot sa Quezon City. Magkano daw? Samantala, balitang sports, Filipino pole vaulter EJ Obiena. Aba, mukhang sasabak pa sa 2020 Olympics sa LA. Balik training na. Kristan Carag, please come in. Kristan. Naka-ideo, balik ng pagsasanay natin Filipino pole vaulter EJ Obiena. Ito ay kasunod na kanyang fourth place finish sa men's pole vault event sa 2024 Olympics sa Paris, France. Maalala na pagkatapos ng kanyang kampanya sa Paris Games, kinumpirma ni Obiena na may iniinda siyang spine injury. Dahil sa nasabing spine injury, hindi nakapag-training sa Obiena ng 2 linggo bago ang Paris Games. Sa isang Instagram post ngayong araw, kinumpirmahan ni Obiena na balik na siya muli sa kanyang training and back in the game na rin siya. Pero wala namang binigay na update ang Filipino pole vaulter ukol sa kanyang spine injury. Kasalukuyang hawak ni Obiena ang number 2 spot sa men's pole vault world ranking. Ito si RH53 Kristan Carag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan Carag. Ayan, pagsabi kay kay EJ. Ayan, ingat siya, baka sumamit si Pototoy, ha? Baka maganda yung supporter na ginagamit nila. Oo nga, hapit, ayan. Diba, nguyang JM Puno, kumusta ang afternoon delight natin dyan sa MICP, ha? Ayan, at binabati natin si Dr. Ruel Aguila. Dr. Ruel Aguila, ha? Aba, yung dollar mo, ipiti mo muna at bumaba ang halaga ng dollar ngayon. Ibig sabihin, tumatatag ang piso. Ang sabi ni Mr. Michael Ismaygay. Magkano? Nagsara ang palitan ng dollar ngayon sa 56. Wow? Matagal-tagal na natin hindi naririnig yan na kaya. 56 pesos and 96 centavos. Abay, kahapon 57 pa yan, ha? 57.31. Aba, lumalakas ang piso natin, ha? At yan ang kabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Makabalansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong.